Pumalatak ang tita niya. "Huwag kang sinungaling anak, kilala kita mula ulo hanggang paa. Ako na nagpalaki sa iyong bata ka, kulang na lang ay ako na magluwal sa iyo. Ano bang pinag-awayan niyo ni Meg? Sabihin mo at baka makatulong ako." Dumilat si Vince kahit wala siyang nakikita. "Tita, do you think I'm worthy to be Meg's friend?" Kinakain na naman siya ng inseguridad. Kapag nangyayari iyon, nais lamang niyang mapag-isa at magbukmok. "Vince, ano ba namang klaseng tanong yan?" "Kasi po, tita..." "Sandali. Kaibigan mo ng batang yun sa loob ng isang dekada. Kalaro't kaaway mo na rin. Marami na kayong pinagdaanan. At ngayon ka pa ba magdududa?" "Tita, kasi paano kung dumating yung sandali na akong sisisihin niya? When that time comes, she will realize that she neglected every opportunity that came her way given to her because of me. Kung masaya naman si Meg na ikaw ang kasama niya, bakit ka magdududa? Ibig sabihin lamang nun ay wala kang tiwala sa best friend mo. Pero siya ang makakasagot sa katanungan mong yan. Sa ngayon, kailangan mo nang matulog. Good night, sweetheart." Kinuha nito ang braille niya. "Maiba tayo. Tumawag kanina si Dr. San Isidro. May aksidente nangyari kaninang umaga. Gusto ng pamilya ng deceased na i-turn over sa iBank ang mga mata ng namatay na kapamilya. You're next in line for the transplant, iho." Narinig niya ang pagpiyok nito. Tila maiiyak ito sa ibinalita sa kanya. Hindi agad siya nakahuma sa sinabi ng tiyahin. "Tita, that's good news. Pero natatakot ako. What if I mess up?" "Nasanay na akong laging si Jella sa paglalakad." Biro niya na ang tinutukoy ang German Shepherd niya. Tumawa ito. "Sa ngayon, ipanalangin natin na sana makakita ka na sa lalong madaling panahon. Gustuhin man nilang magpa-opera sa Amerika ay hindi nila magawa dahil hindi nila makakaya ang gastos." Oh God, gustong-gusto na niyang masilayan si Meg ng personal. Sana makakita na siya. Pakiramdam ni Meg ay isasalang siya sa isang investigasyon at gigisahin ng buhay. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Papunta siya sa music group ng kanilang university, dala ang kanyang peace offering na cake para kay Vince. Iyon ang hangout nito sa buong campus. He was a born musician. Pasado 6:00 na ng umaga. Maya-maya pang 7:30 ang pasok niya sa first period nila, habang ito naman ay mamaya pang hapon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng music room. Then she suddenly heard a beautiful melody. Her best friend was expertly playing a grand piano. Ilang minuto siyang nakatulala lamang dito. Ilang beses na niya itong nakitang tumugtog. But this scene looked so serene, so peaceful. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa bintana na unti-unting nagliwanag dahil sa sikat ng araw. It was a magnificent view. Lumapit siya rito nang matapos itong tumugtog. Pumalakpak siya at kulang na lang ay magtatalon siya sa tuwa sa sobrang pagka-proud dito. "Wow! The best talagang best friend ko." Humarap ito sa kanya at matamis ng umiti. "Hay, namiss ko yung dazzling smile na yan. Namiss nga niya ang 2 araw na yon. Gaganas naman kasi siya at inaway pa niya to." Tumayo ito. Kinuha naman niya ang baston nito at ibinigay rito. "Compliment ba yan?" "Aba, syempre, malakas ka sa akin." Aniya habang iginigiya na ito palabas ng silid. Ganon sila palagi. Kapag may tampuhan, palilipasin muna nila ang 1 o 2 araw bago sila magbate. Hinawakan niya ang mga kamay nito habang naglalakad sila sa koridor. Maraming mga estudyante nakatingin sa kanila. Karamihan sa mga iyon ay mga babaeng may crush sa binata. Alam na niya na walang itulak kabigin ang best friend niya. He stood almost 6 feet and had a great body dahil mahilig silang dalawa na tumambay sa gym ng bahay nila. Pareho silang addict sa gym. Pinipigilan lamang ng mga babaeng iyon ang nararamdamang paghanga rito dahil bulag ito. "Hey, siya nga pala,
Nag-bake ako ng favorite cake mo, my peace offering. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito. Gusto niyang ipakita sa mundo kung gaano kahalaga sa kanya ang lalaking ito. Thanks, kinuha nito ang basket sa kanya. Mamatay kayo sa inggit, mga bruha. Sigaw ng isang bahagi ng isip niya nang makita niya ang ilang babaeng nakatingin sa kanila. Ibig sabihin, pinapatawad mo na ako? Tanong niya rito. Ako nga ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Meg. Sorry for being an idiot. Tumutok sa kanya ang deep set na mga mata nito. May sinabi pa ito pero hindi na niya naiintindihan dahil napatanga na siya rito. Ngayon ko lang yata napansin na perpekto pala ang tangos ng ilong ng Mokong. His lips, they are naturally red and he has kiss a... Ouch! Anas niya nang sikuhin niya siya nito. Sorry, kasi po kanina pa kitang tinatanong parang wala akong kausap. Yung feeling na para akong baliw na nagsasalita. Alam mo yun? Tila nagtatampong sabi nito. Dumaan kasi yung crush ko, no? Bigla niyang natutop ang bibig na sinasabi niya. Kumunot ang noo nito. Sino naman yun? Wala. Oh, ano yung tanong mo? Sabi ni Tita Clara, doon ka raw maghapunan sa bahay dahil miss ka na raw niya. Game ako dyan. Libreng tsibog ba? Tumawa ito at hinawakan pa na mahigpit ang kamay niya habang patuloy sila sa paglalakad sa hallway. Hey babe! Napalingon si Meg sa pinanggalingan ng boses na iyon. Automatikong tumaas ang isang kilay niya rito. Kasalukuyang nasa restaurant sa Glorieta Mall sila ni Vince. Umalis lamang sandali si Vince upang mag-CR. Ano naman, Rupert? Inis na inis siya sa kapreskohan nito. Matagal na ito nagpapalipad hangin sa kanya. Isa rin ito sa nangunguna sa mga nanlalait sa best friend niya. Palibhasa ay hindi matanggap ng pagkalalaking ego nito na mas maraming nagkakandara pa kay Vince kumpara dito na basketball captain kuno na wala namang binatbat. Oh, mukhang nag-iisa ka. Pwede naman siguro tayo mag-share ng table. Alam mo na, parang date. Hinila nito ang katabing upuan nito at umupo roon bago siya binigyan ng alamanyakis na kindat. Ew, disgusting. Excuse me, ang daming bakanting mesa. Masyadong masikip ito sa atin. Sarkastikong pasaring niya. Sa gusto kong tumabi sa'yo. Alam mo, huwag ka nang pakipot. Total, wala naman yung boyfriend mong bulag at pilay. Tumawa ito na nakakaloko. Don't you dare insult him in front of me. Nagpipigil na galit na sabi niya. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kamay, naghahanda sa ibibigay niyang uppercut dito. Bakit pa nagtsatsaga ka sa ulol na yun? Maraming matino sa paligid mo. Tulad ko. Maliban sa itsura niya, wala na siya may pagmamalaki sa'yo. Isang taong walang silbi sa lipunan. Agad na umakyat ang dugo niya sa ulo. Talagang inuubos nito ang pasensya niya. Ngunit bago pa makaarangkada ang dila niya at maibigay rito ang kanina pang nakahandang kamao niya, ay naramdaman niyang may tumapik ng marahan sa likod niya. May problema ba? Tanong ni Vince. Napatayo bigla si Rupert. Oh man, inimbitan niya ako umupo sa table niyo. Mukhang nakalimutan itong si babe na kasama kanya. Dude, this chick is a flirt. I tell you. Nakakalokong pasaring ni Rupert. Talagang ginagalit siya ng walang yang to. Rupert, umalis ka na nga sa harap. Bago pa niya matapos ang sasabihin, ay bigla na lamang tumimbawang si Rupert sa isang bakanteng mesa. Sapon nito ang pangang nasaktan dahil sa suntok na ibinigay ni Vince. Humihingal naman si Vince na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa direksyon nito. Agad na tumayo si Rupert at walang babalang inundayan din ng suntok si Vince. Napahiyaw siya dahil tila hindi malaman ni Vince kung nasaan ang kalaban. Nag-relay lamang ito sa senses nito. You're full of crap, man. Hindi mo dapat binabastos sa mga babae. Sigaw ni Vince dito. Nagsigawan ng mga ito ng sunod-sunod na magpakawala ng suntok si Rupert. You're wasting your time with that piece of scum. Sa tingin mo ba mamahalin ka niya? Masyado kang bilib sa sarili mo.
Isa kang bulag at lampa. Walang babae magmamahal sa'yo. Lalong bumalasik ang anyo ni Vince. Ngunit wala itong laban kay Rupert. Nagpasuray-suray lamang ito at hindi maibalik ang suntok sa kalaban. Hinampas niya sa ulo si Rupert ng kanyang makapal na libro. Nabaling sa kanyang atensyon ito. Bago pa man siya masaktan nito ay naawat na ito ng mga gwardya. Nag-init lalo ang ulo niya sa mga ito na kung bakit ngayon lamang rumisponde. Anong ginagawa ng mga ito kanina? Nanonood ng tila balaban ni Pacquiao? Nang bumaling siya kay Vince, nakita niyang halos pumutok ang mga labi nito. May sugat din ito sa gilid ng isang kilay at may dugong umaagos doon. Bigla siya nanghina sa nakitang itsura nito. Awang-awa siya rito habang patuloy ito sa pagkapas sa ilalim ng mesa. Iyon ang isang pangyayari sa buhay niya na tiyak niyang hindi niya makakalimutan. Hindi niya magawang lumapit dito dahil tiyak siya paaaluin nito. Unti-unting bumalong ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Get off me, mga estupido. Malalaman to ng daddy ko. He's a cabinet member. Oras na malaman niya to, patay kayong dalawa sa akin. Pagbabanta ni Rupert sa mga gwardyang nakabantay rito. Pinapakalma naman ito ng mga manager ng restaurant. Lumapit siya sa mga ito at walang babalang sinampal si Rupert na halos nagpamanhid sa kamay niya. You! Marahas na sigaw niya rito. Serves you right. Hindi lang yan ang bagay sa'yo. Tandaan mo to, Rupert. Idedemanda kita. Ngumisi lamang ito ng nakakaloko. Bear this in mind, babe. Magiging akin ka. When hell freezes over. Tumalikod na siya at tinungo si Vince na ngayon ay nakaupo sa isang silya at pinapainom ng tubig ng isang crew. Vince! Naaawa siya dito. No, I don't pity him. I adore him. Kung hindi lang siguro grabe ang binsalang natamo nito, ay baka binugbog din niya ito. Hindi siya makahinga sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Wala itong karapatang saktan ang sarili nito para lamang sa kanya. Ayos ka lang ba? Takot siyang hawakan nito dahil parang masusugatan niya to. Magahambong ang mukha nito at may dugong umaagos sa putok ng labi nito. Impit siyang napaiyak. Bakit naman kasi pinatulan pa nito ang hinayupak na Rupert ngayon? Tumango ito. Okay lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba niya? Hindi. Tara na, kailangan kang madala sa hospital. This is my fault. I'm sorry. So sorry. Nakayukong sabi niya habang tahimik na humihikbi. Dati-rati nung mga bata pa sila ay siyang malimit na nagtatanggol dito. Ngunit bakit ngayon ay naiba na bigla? The worst part of it was he was badly injured. Agad siyang inalo nito at niyakap ng mahigpit, lalong lumakas ang hikbi niya. I'm okay, umuwi na tayo. Masyado na tayo nagkakagulo rito. Halos kalahating oras pa silang tumagal doon dahil sa ginawang pagsasaliksik ng pamunuan ng restaurant. Sa huli, binayaran na lamang nila mga danyos. Pagpasok ni Vince sa kanyang kwarto ay pinaghahataw niya ng mga unan sa isang mesa. Kauuwi pa lang nila ni Meg mula sa insidente sa restaurant at kausap ito sa ibaba ng kanyang tita. Hindi siyang tipo ng taong mahilig magmura, ngunit ang ng mga sandaling iyon ay wala siyang nais gawin kundi ang ilabas ang galit niya. God, he was hopeless and doomed. Wala naman siyang kalaban-laban sa lalaking yon. That bastard. Hindi niya kayang protektahan si Meg. Tama nga marahil ang mga sinasabi ng mga tao. Isa lamang siyang pabigat sa buhay ng mga hanliya. Vince, please, buksan mo tong pinto. Kailangan natin mag-usap. Pakiusap ni Meg mula sa labas ng kwarto niya. Marahil narinig nito ang pagkakalampag ng mga itinapon niyang libro sa bedside table. Wala siyang pakialam sa mga iyon. He was so mad. Just leave me alone for a while. Kailangan ko mag-isip at gusto ko sanang iwan mo muna ako. Napaupo siya sa gilid ng kama. Sapo ang dalawang kamay ng kanyang ulo. Ano ba? Iyon nangyari kanina? It was nothing.
Huwag mong isipin yon. Wala kang kasalanan. Ako ang nag-provoke sa walang yung Rupert na yon. Galit na sabi nito. Pinagbabayo rin nito ang pinto. Tumayo siya at lumapit sa pinto pero hindi niya iyon binuksan. I'm useless. I couldn't even punch him. I couldn't even protect you. What's wrong with me? Nahihirapang wika niya dito. Stop it. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Ulit nito sa nahihirapan na ring tinig. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.